Magbabayad din ang lalaking itinuring kong kabiyak at ang pamilyang nagpanggap na kumupkop sa akin nang ilunsad nila ang pinakamalupit na palabas ng pagtataksil sa gitna ng madilim na gabi. Ilang buwan na lamang ang lumipas mula nang ipagkatiwala ko ang aking buong kaluluwa sa kanila, ngunit ang tanging iginanti nila ay ang pag-angkin sa aking mga pinagpuyatang disenyo at pagtatapon sa akin na parang isang basahan sa labas ng marangyang mansyon. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat borda ng bulaklak sa mga telang iyon ay may nakatagong digital code at lihim na pirma na magsisibak sa kanilang kumpanya habang ang isang nakatagong dokumento sa cloud storage ay naghihintay na lamang ng tamang utos upang gumuho ang kanilang huwad na imperyo sa harap ng buong bansa. Bumalik ang aking diwa sa marangyang bulwagan kung saan ang mga ilaw ay nagniningning nang may halong kalupitan habang ang boses ng aking asawa ay umalingaw sa mikropono sa harap ng daan-daang bisita at mamamahayag. Let's be honest everyone. Si Sheila ay nakararanas ng matinding pagod at emotional distress dahil sa kanyang pagbubuntis, kaya kusang loob niyang isinuko ang kanyang buong koleksyon sa ating kumpanya para hindi maantala ang tagumpay ng Castillo Couture House. She's just a selfless, supportive wife. Ang may halong kaplastikang pahayag ni Luciano habang ang mga tao ay nagsimulang magbulungan at tumingin sa akin na may halong awa at pangungutya. Ang aking tiyan na, naglalaman ng 6 na buwang sanggol, ay bahagyang sumikip sa lamig ng hangin sa silid. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling kasing tulis ng yelo. Agad na lumapit ang aking biyenan si Doña Esperanza at mahigpit na binuhat ang aking siko na tila ba isang kriminal ang kanyang hinahawakan sa gitna ng kerida ng mga tao. Huwag kang gagawa ng eskandalo rito, Sela. Pumirma ka na sa waiver na ibinibigay nila at umalis ng tahimik bago ka pa namin tuluyang ipahiya sa publiko. Ang madiin at maruming bulong ni Doña Esperanza habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Kasunod nito ang telepono sa aking bulsa ay sunod-sunod na nag-abiso ng mga mensahe mula kay Luciano. Sumunod ka na lang kung ayaw mong mawalan ng kahit isang sentimo at tuluyang mawalan ng karapatang makita ang anak natin. Ang oras ay tumatakbo ng mabilis. Ang live broadcast sa buong bansa ay nagsisimula na sa loob lamang ng ilang sandali. At ang bawat segundo ay nagdudulot ng mabigat na presyon na pilit yumuyurak sa aking natitirang dignidad. Ang PR manager ng kumpanya si Valeria ay tumayo sa gilid ng entablado habang bit-bit ang isang pirasong papel at isang itim na panulat isinilbi ito sa akin na parang isang hatol ng kamatayan. Pirmahan mo na, Sela. Wala ka ng laban. Ang buong pangalan at karapatan sa mga disenyong ito ay sa Castillo na nakapangalan simula pa noong nakaraang linggo. Ang mayabang natura ni Valeria habang nakanggiti ng may halong tagumpay. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila tumatama sa aking dibdib tulad ng mabigat na martilyo nagpipilit sa akin na sumuko sa ilalim ng bigat ng kanilang sabuatan. Ngunit ang aking labi ay hindi nagpakita ng anumang panginginig. Sa halip isang malamig at mapait na ngiti ang sumilip sa aking mukha. Tahimik kong inalis ang kamay ng aking biyenan sa aking braso. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig nang abutin ko ang ibinigay nilang panulat. Hindi ako sumigaw. Humbiloy. Sa halip tiningnan ko si Luciano sa mga mata ang lalaking minsang sumumpa ng katapatan sa harap ng dambana. At nakita ko ang bahagyang pag-alinlangan sa likod ng kanyang mapagmataas na mukha. Sa bawat hagod ng aking panulat sa papel, hindi ko lamang binasa ang waiver. Sa halip ginamit ko ang numerong nakatala sa ibaba ng pahina, ang digital signature ng aking sariling patent na nakarehistro ng lihim sa ahensya ng gobyerno 3 araw na ang nakararaan. Ang dokumentong pinirmahan nila ay hindi isang pag-amin ng kasalanan, kundi isang legal na bitag na automatikong naglilipat ng panagutan at nag-aatas ng garnishment sa kanilang kumpanya para sa bawat pisong kinita nila sa aking mga disenyo. Dahan-dahan kong ibinaba ang panulat at inihagis ang papel sa mesa sa kanilang harapan habang ang mga tao sa bulwagan ay tumatahimik sa paghihintay sa aking reaksyon.
Isang napakagandang regalo para sa inyo, Luciano. Ang mahinaan ngunit napakalinaw kong bulong na tanging kaming dalawa lamang ang nakarinig bago ako tumalikod at naglakad palayo sa entablado habang ang kanilang mga mukha ay nagsisimulang mapalitan ng pag-aalinlangan. Habang binabagtas ko ang pinto palabas ng gusali, kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang isang huling send button patungo sa aking abogado, sabay pagpapatunay na handa na ang unang bugso ng digmaan. Ang hindi nila alam sa bawat hakbang ko palayo ang hukay ay unti-unti nang sumasara sa kanilang leeg at ang kanilang pagdiriwang ngayong gabi ay magiging simula ng pinakamalaking bangunggot ng kanilang buhay. Ang madilim na silhouette ng mansion ng mga Castillo ay sumalubong sa akin nang dumating ako upang kunin ang aking mga naiwang gamit sa gabing iyon. Yung mga kasambahay na minsan kong tinrato ng may kabaitan at buong paggalang ay nakatayo sa pasilyo na may mga matang mabilis na umiwas sa akin, sumusunod sa mahigpit at walang awang bilin ng aking biyenan na huwag akong hayaang makagalaw ng malaya o makalapit sa mga pangunahing silid. Ngunit bago pa man ako makahakbang papasok sa aking dating silid paggawa, lumitaw si Bianca mula sa madilim na sulok ng hagdanan, bitbit ang isang manipis na folder na naglalaman ng mga packing record ng medical na pilit na naglalarawan sa akin bilang isang taong may hindi matatag na pag-iisip dahil sa stress ng pagbubuntis. Sala kailangan mo itong pirmahan o ipalabas na ikaw ay lumiban sa sarili mong katinuan. Ito ang tanging paraan para masabi nilang kaya ka nawalan ng karapatan sa kumpanya ay dahil sa medical condition mo, hindi dahil sa pinagnakawan kanila. Ang nanginginig at papulong na tinig ni Bianca ang babaeng itinuring ko na higit pa sa isang kapatid mula pa noong kolehiyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel. At sa mga mata niyang puno ng luha ay malinaw kong nakita ang anino ng sarili niyang takot at konsensya. Pinagkatiwalaan kita sa aking kalusugan at sa buhay ng anak ko, Bianca. Ikaw ang nag-alaga sa akin sa mga panahong masela ng aking pagbubuntis, pero ikaw din pala ang kusang naglagay ng lason sa dokumentong magpapabagsak sa akin. Ang malamig at matalas kong tugon ng bawat salita ay tumatama sa kanya tulad ng latigo nang walang anumang emosyon ng pagmamakaawa. Napaluhod si Bianca sa malamig na marmol ng pasilyo, ang kanyang boses ay basag habang inamin ang buong katotohanan ng kanyang pagkakasangkot. Wala akong choice, Sela. Si Doña Esperanza. Binayaran niya ang napakalaking utang ng aking pamilya sa bangko para masagip ang klinika ng aking ama. Kapag hindi ko sinunod ang utos nilang baguhin ang medical record mo para palabasing baliw ka, itatapon nila sa kuko ng batas ang buong pamilya ko. Ang utang ng iyong pamilya ay binayaran mo gamit ang aking karangalan at ang kinabukasan ng aking anak. Mula sa gabing ito, tapos na ang pagkakaibigan natin, Bianca. Wala na akong kilalang kaibigan, kundi ang sarili ko, ang mariin at walang awang kong sabi bago ko siya iniwanang nakalugmok sa sahig habang humagulgol ng tahimik. Maingat kong kinuha ang maliit na kahon ng aking mga alaala. Mula sa sulok ng silid, ang mga unang drawing ng damit na ginawa ko noong ako ay nagsisimula pa lamang, at ang maliit na litrato ng aking yumaong ina, at inilagay ito ng maayos sa compartment ng aking sasakyan. Walang luha ang pumatak sa aking mga mata. Ang bawat patak ng hinanakit ay kusang natuyo sa aking dibdib, pinalitan ng isang malamig na determinasyon na magpapatumba sa kanila sa tamang panahon. Habang nakaupo ako sa loob ng kotse at pinapainit ang makina sa ilalim ng madilim na gabi, ang screen ng aking telepono ay umilaw ng sunod-sunod sa loob ng aking bag. Isang opisyal na mensahe mula sa bangko ang nagdala ng balita na ang lahat ng aking personal na bank accounts, maging ang mga sarili kong ipon mula sa aking maliit na negosyo, bago pa ako ikasal kay Luciano, ay tuluyan ng naka-freeze sa bisa ng isang petition ng pag-aari na isinumit ng aking asawa sa tulong ng kanilang mga bayarang abogado. Habang nakatitig ako sa mga numerong 0 sa screen ng aking telepono, ang pangalan ng estrangherong nag-iiwan ng mga lihim na mensahe ng babala kanina ay muling nag-pop up, nag-aalok ng isang susi na magbubukas ng pinto
patungo sa tunay na kapangyarihan at paghihigante. Ang tahimik at liblib na kapehan sa labas ng lungsod ay naging saksi sa aking unang hakbang patungo sa pagbawi ng aking karapatan, kung saan isang babaeng may matalim na titig at eleganteng tindig ang lumapit sa aking mesa nang walang pasubali. Si Tessa Navarro, isang pangalang matagal nang nakakubli sa mga bulong ng mataas na lipunan, ay naupo sa aking harapan habang inilapag ang isang naninilaw na lumang dokumento sa ibabaw ng marmol. Sinabi niya sa akin ang isang katotohanang matagal nang ibinaon ng mga huwad na alaala, na ako ay hindi lamang isang ordinaryong manggagawa na pinagsamantalahan ng sistema, kundi ang nawawalang tunay na tagapagmana ng mga Soriano, ang pamilyang siyang nagmamay-ari ng orihinal na pundasyon, kung saan itinayo ng mga Kastilyo ang kanilang marangyang imperyo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Sela. Ang pamilyang umapi at tumapak sa pagkatao mo ay matagal nang nakaupo sa mga ari-arang dapat ay sa atin nakapangalan. Ang seryoso at madiin na wika ni Tessa habang pinapanood ang bawat pagbabago sa aking muka upang hanapin ang anumang bakas ng takot o pagkagulat. Inalok niya ako ng buong suportang legal pondo sa pagpapalakad ng bagong negosyo at mga lihim na ebidensya na magpapabagsak kay Luciano at sa kanyang ina ng walang kahirap-hirap. Ngunit habang sinusuri ko ang mga papeles na kanyang dinala, naramdaman ko ang kakaibang timbang sa kanyang mga layunin. Hindi lamang ito simpleng paghahangad ng hustisya para sa mga naagrabyado, kundi isang malalim personal at matagal nang naiipong paghihigante sa dugo na nag-uugnay sa aming nakaraan. Sa gitna ng aming seryosong pag-uusap, dahan-dahan kong kinuha mula sa aking lumang bag ang isang maliit na litrato ng aking yumaong ina-inayahang si Amparo, kung saan suot niya ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis bulaklak ng sampagwita na may natatanging disenyo, ang parehong marka na ginamit ko bilang lihim na tatak ng aking mga likha. Ang alaala ng kanyang pagtatanggol sa akin noong ako ay bata pa ang nagpatibay sa aking paninindigan na ang pamana ng mga Soriano ay hindi ko gagamitin sa kasamaan, kundi bilang matigas na pader laban sa mga ganid. Ano ang tunay mong galit kay Luciano, Tessa? Hindi lamang ito tungkol sa negosyo o sa mga nawalang sapi ng pamilya. Ang diretso at malamig kong tanong habang pinagmasdan ang pagtitig niyang bahagyang lumamig sa gitna ng silid. Sa halip na tuwirang sumagot, inabot ni Tessa ang isang makapal na kontrata sa ibabaw ng mesa. Isang kasunduan ng pagsasanib, puwersa na magbibigay sa akin ng agarang kapangyarihang legal. Laban sa mga Kastilyo, ngunit may mga nakatagong kondisyon at bitag na maaring sumira sa aming dalawa. Kung sakaling magkamali ako ng pagbasa o magtiwala ng labis sa kanyang mga pangako. Ang itim na panulat na nakalagay sa tabi ng kontrata ang magtutulak sa akin upang simulan ang serye ng mga mapanganib na hakbang na magbabago sa buong takbo ng laro laban sa pamilyang Kastilyo. Sa loob ng marangyang silid-pulungan ng Castillo Couture House, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling tsampangi at ang ingay ng mga basong nagkakatagpo bilang pagdiriwang sa kanilang huwad na tagumpay. Sina Luciano at Doña Esperanza ay nakaupo sa gitna ng atensyon, pinapanood ang pagtaas ng mga numero ng benta sa stock market. Sa ilalim ng pamamahala ng kanilang bagong creative director na si Valeria, na walang kamalay-malay na ang bawat pagpabor ng tadhana sa kanila, ay isa lamang sadyang pagpapaubaya sa hukay na sila na rin ang huhukay. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang tahimik at payak na gusali na nagsilbing pansamantalang tanggapan ng aming bagong simula, pinulong ko ang mga dating mananahi at manggagawa na walang awang tinanggal ng pamilyang Castillo ng walang kaukulang benepisyo. Hinilatag ng matandang pinuno ng mga mananahi si Mang Tomas ang mga tela ng pinakabagong koleksyon na inilabas ng kumpanya at dahan-dahang pinatungan ito ng special na ultraviolet light na nagpapakita ng nakatagong digital thread. Ang tatak ng sampagwita na malinaw na nagpapatunay na ang bawat linya at disenyo ay lehitimong pag-aari ko at hindi kanino paman. Mahinang hinaplos ng matandang mananahi ang aking mga kamay, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng pag-asa habang sinasabing,
Ang totoong sining at karangalan ay hindi kailanman mananakaw ng mga taong may huwad na pangalan. Ang init ng kanyang pagpapatibay ay nagbigay sa akin ng mas matibay na kalasag kaysa sa anumang kayamanan na pilit nilang ipinagmamalaki sa madla. Habang pinaplano namin ang aming estratehiya para sa formal na demanda, isang naka-encrypt na mensahe ang pumasok sa aking personal na computer mula sa isang hindi kilalang empleyado sa loob mismo ng opisina ni Luciano. Nag-aalok ng mga kopya ng lihim na financial ledger na nagpapatunay ng kanilang malawakang tax evasion at pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Sa gitna ng kanilang marangyang salu-salo sa opisina, ang pinto ay marahas na binuksan ng kanilang punong abogado na may dalang isang makapal na opisyal na demand letter mula sa bagong legal team na itinatag ko kasama ang mga komprehensibong ebidensya ng copyright infringement. Ang mukha ni Luciano na namumutla sa matinding gulat at takot habang binabasa ang mga unang linya ng dokumento ang magbubukas sa susunod na yugto ng mabilis na pagguho ng kanilang mundo. Si Valeria AY patuloy na nag-aastang reyna sa loob ng bulwagan ng Castillo Couture House. Suot ang mga mamahaling damit na kinuha niya mula sa aking mga pinagpuyatang sketch. Ngunit sa ilalim ng kanyang mapagmalaking ngiti ay nagsisimula na siyang makaramdam ng matinding lamig dahil sa sunod-sunod na demanda at lumulobong utang ng kumpanya. Ang mga pangunahing bangko ay unti-unting umurong sa pagbibigay ng pondo at ang mga mayayamang kliyente ay nagsimulang mag-alinlangan. Matapos lumabas sa balita ang usapin ng mabigat na copyright infringement na ibinabato laban sa kanilang pangalan. Sa likod ng mga digital na eksena at mga nakatagong korporasyon tahimik at mabilis na pinakilos ni Tessa ang kanyang mga tauhan upang bilhin ang bawat nakasanla at nakapangalang ari-arian ng pamilyang Castillo sa stock market. Nang subukan ni Luciano na suriin kung sino ang unti-unting kumakamkam sa mayorya ng mga sapi ng kanilang kumpanya, huli na ang lahat. Ang mga ito ay nakatali na sa pangalan ng pamilyang Soriano na nag-iwan sa kanila ng isang hungkag na pangalan at walang tunay na kapangyarihan sa negosyo. Sa gitna ng desperation, nagpatawag ng isang malaking press conference si Doña Esperanza upang maglabas ng mga mapanirang pahayag at kasinungalingan laban sa akin. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda sa harap ng mga mamamahayag, naglabas ang korte ng mga injunction orders na nagbabawal sa kanila na ipagpatuloy ang operasyon habang ang mga dating manggagawa ay tahimik na nagprotesta sa labas ng gusali dala ang mga katotohanan. Sa gitna ng kaguluhang ito, natanggap ni Valeria ang isang confidential file mula sa kampo ni Tessa na naglalaman ng mga opisyal na dokumentong nagpapatunay sa tunay na plano ni Luciano. Siya ang gagawing nag-iisang sasalo ng sisi at makukulong para sa kasong pagnanakaw ng intelektual na ari-arian. Sa kabilang dulo ng lungsod, tahimik akong nakatitig sa mga nagniningning na ilaw ng syudad mula sa mataas na gusali. Pinapanood ang dahan-dahang pagbagsak ng mga pader ng kalaban na gumuho hindi dahil sa aking dahas, kundi dahil sa sarili nilang kasakiman at kawalan ng tiwala sa isa't isa. Habang nagtatanong ang isip ko kung hanggang saan dadalhin ni Valeria ang kanyang takot, natanggap niya sa wakas ang kopya ng lihim na resolusyon mula sa Board of Directors, kung saan tahasang nakalagay ang pangalan niya bilang nag-iisang responsableng tao sa ilegal na operasyon ng kumpanya, habang si Luciano ay pinoprotektahan ng kanyang ina upang makaligtas sa batas. Ang ginanggiginig na kamay ni Valeria sa paghawak sa mapagpanggap na papel na iyon ang tuluyang gigiba sa natitirang huwad na alyansa ng aking mga kaaway. Ang madilim at maulan na gabi ay nagdala kay Bianca sa harap ng pintuan ng aking pansamantalang tirahan. Suot ang isang simpleng itim na jacket at may mga matang mugto mula sa matinding takot at pag-iyak. Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto, agad siyang lumuhod sa sahig habang nagmamakaawang humihingi ng tawad para sa kanyang mga kasalanan. Dala ang pangako na handa na niyang itama ang lahat bago pa man siya tuluyang lamunin ng kanyang konsensya. Tiningnan ko siya ng may malamig at walang awang mga mata, hindi hinayaang magtagumpay ang kanyang mga luha sa pagpapalambot ng aking matigas na paninindigan. Ang pagpapatawad, Bianca, ay hindi kailanman nangangahulugan ng pagbura sa krimen na ginawa mo sa akin at sa aking walang malay na anak.
ang mariin at matalas kong wika habang nakatayo sa kanyang harapan. Binigyan ko siya ng huling pagkakataon upang iligtas ang natitirang dangal ng kanyang propesyon. Ibigay ang mga original at hindi binagong medical records at tumestigo sa harap ng korte laban sa panggigipit ni Doña Esperanza. Tahimik na pumatak ang mga luha ni Bianca sa sahig, ang bawat patak ay tila salamin ng kanyang malalim na pagsisisi habang nirealisa niyang ang kanyang buong karera at kredibilidad bilang doktor ay nawasak ng sarili niyang kaduwagan at pagkasilaw sa tulong ng mga Kastilo. Habang pinag-iisipan niya ang aking alok, sumagi sa isip ko ang tanong kung ano ang magiging reaksyon ni Doña Esperanza kapag nalaman niyang ang kanyang binayarang kasabwat ay lumipat na sa aking panig. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy, narinig namin ang mabibigat at nagmamadaling yabag ng mga paa sa labas ng pasilyo. May mga taong sumusunod kay Bianca hanggang sa aking tahanan. Ang anino ng mga estranghero sa ilalim ng pinto ang nagdala ng biglaang tensyon sa aming pag-uusap. Ang mainit at matalim na pagtatalo sa pagitan namin ni Tessa ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang pribadong tanggapan. Matapos kong matuklasan ang kanyang lihim na plano, ang tuluyang burahin at gibain ang buong pangalan at pasilidad ng Kastilyo nang walang anuman or kaunting pakialam sa daan-daang inosenteng manggagawa at mananahin na umasa lamang sa kanilang araw-araw na kabuhayan. Sinubukan ni Tessa na idin ang kanyang kapangyarihan at ang katotohanan na siya ang nagbigay sa akin ng mga unang dokumentong legal, ngunit hinarang ko siya ng may mas matalas lohikal at matatag na katuwiran. Ang layunin ko ay hustisya at reforma, Tessa, hindi ang paghihiganting bulag na dudurog sa mga taong walang kinalaman sa kasalanan ng pamilyang iyon. Ang mariin kong wika habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata ng walang halong pangamba. Napansin ni Tessa ang walang patlang na katatagan sa aking mukha. At sa huli napilitang bumaba ang kanyang boses at yumuko sa aking estratehiya. Dahil nirealisa niyang hindi niya ako kailanman magiging sunod-sunuran o makokontrol sa kanyang mga pansariling layunin. Isang malamig at mayuming ngiti ang sumilip sa aking labi na nagpakita kay Tessa ng walang pag-aalinlangan na ang aking paninindigan ay nananatiling buo sa sarili kong mga paa. Habang nagpapatuloy ang aming tensyonado at tahimik na pag-unawaan, sumagi sa aking isip ang katanungan tungkol sa mga dokumentong binanggit ng matandang Don Alfonso na may kinalaman sa malalim na sekreto ng tunay na ina ni Tessa. Ngunit bago pa kami makapagpasyang, muli isang tawag mula sa ospital ang pumasok sa aking telepon. O si Doña Esperanza ay nagpakita ng biglang malubhang pag-atake sa puso. Dahil sa matinding stress mula sa sunod-sunod na balita ng tuluyang pagkalugi at pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa kanila. Ang tunog ng sirena ng ambulan ang maririnig sa kabilang linya ng telepon, ang magdadala sa kwento patungo sa rurok ng huling paghuhukom. Ang malamig na amoy ng antiseptiko sa pasilyo ng ospital ay sumalubong sa akin nang pumunta ako upang personal na ihatid ang mga huling dokumento para sa legal na proses. Sa loob ng pribadong silid nakaratay si Doña Esperanza habang nakakabit sa mga aparato, ngunit sa halip na magpakita ng tunay na kababaang loob o pagsisisi, ang kanyang mga salita ay puno pa rin ng galit at paninisi kay Luciano. Ipinipilit na ang kanyang sariling anak ang nagtulak sa kanilang kumpanya sa bangin ng pagkalugi at kahihiyan. Nang lumabas si Luciano sa silid at makita ako sa may pasilyo, agad siyang lumapit na may mga matang puno ng desperasyon at nawawalang pag-asa. Sinubukan niyang hawakan ang aking braso, pilit na ginagamit ang aming nakaraan, ang mga lumang pangako sa dambana at ang batang nasa loob ng aking sinapupunan upang palambutin ang aking puso. Sela, please. Parang awa mo na. Huwag mo namang sirain ang pangalan ng pamilya natin. Ginawa ko lang naman ang lahat para sa hinaharap ng anak natin, para may maipagmamalaki siya. Ang nagmamakaawa at puno ng manipulasyong tura ni Luciano habang nanginginig ang kanyang boses. Inalis ko ang aking kamay mula sa kanyang hawak ng may matinding diri. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang aking tinig ay malamig at kasing tulis ng punyal. Huwag mong gamiting dahilan ng anak ko sa sarili mong kasakiman at kaduwagan, Luciano. Hindi mo iniligtas ang pamilya natin. Ibinenta mo ang sarili mong asawa para sa kapangyarihan at sa kagustuhan ng iyong ina.
Ang kasal natin ay nawalan na ng halaga at ang katarungan para sa akin ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Inayos ko ang aking kasuotan at sa isang dahan-dahang paglingon, tiningnan ko si Luciano na tila ba ang lalaking nakatayo sa aking harapan ay isang estrangherong walang anumang halaga o pwesto sa aking buhay. Habang nakatitig si Luciano sa akin, nang may halong matinding gulat sa kung paano niya haharapin ang patong-patong na kasong kriminal na nakahanda laban sa kanya, ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga autoridad ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital. 2 pulis ang lumapit at pinalibutan si Luciano. Bit-bit ang isang official na warrant of arrest para sa kasong qualified theft at malawakang copyright infringement. Matapos isumite ni Valeria ang lahat ng orihinal na ebidensya at panggigipit ng pamilya. Ang malamig na bakal ng posas na pumatak at sumara sa mga kamay ni Luciano sa harap ng maraming taong nakatitig ang magbubukas sa susunod na yugto ng kanyang ganap na pagbagsak. Sa loob ng marangyang opisina ng Castillo Couture House, si Valeria ay nagkukumahog na itago at sirain ang mga huling piraso ng dokumentong mag-uugnay sa kanya sa ilegal na pagkopya at paggamit ng aking mga disenyo. Ngunit bago pa man magtagumpay ang kanyang mga nanginginig na kamay sa pagbura ng mga files sa kanyang computer, ang mga autoridad kasama ang aking kinatawang legal ay pumasok sa kanyang silid upang isilbi ang opisyal na order ng pag-aresto at pag-embargo sa lahat ng kagamitan sa loob ng gusali. Dahil sa matinding takot na makulong ng mahabang panahon, mabilis na isinuko ni Valeria ang kanyang natitirang katapatan sa pamilyang Castillo. Sa harap ng mga investigador, inilabas niya ang lahat ng kanyang lihim na audio recordings, mga palitan ng mensahe at mga opisyal na email, kung saan tuwirang isinasaad ni Luciano at Doña Esperanza ang utos na palitan ng aking pangalan sa mga kontrata at pilitin akong magbitiw sa pamamagitan ng panggigipit. Sa loob ng presinto napanood ni Luciano mula sa maliit na telebisyon sa dingding ang mga eksklusibong pahayag ni Valeria sa mga mamamahayag, kung saan tuwiran siyang itinuro nito bilang utak ng buong pagnanakaw ng intelektual na ari-arian. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyang naputol habang nakikita niyang ang mga taong kanyang pinagkatiwalaan at ginamit ay isa-isang nagbaliktaran upang iligtas ang kanilang sariling mga balat. Dahan-dahan at panginginig na itinapon ni Valeria ang kanyang mamahaling ballpen. Sa sahig ng silid interogasyon ang parehong panulat na ginamit niya upang lagdaan ang mga huwad na dokumento bilang tanda ng ganap at tragikong pagguho ng kanyang pangarap na maging reyna ng larangan ng moda. Habang ang buong lipunan at ang industriya ay nakatitig sa malaking iskandalong ito at nagtatanong kung may natitira pa bang dangal sa pamilyang Castillo, ang malaking balita sa pambansang television ay opisyal nang nag-anunsyo ng tuluyang pagpapasara at pagkalugi ng Castillo Couture House. Ang tunog ng boses ng tagapagbalita sa television tungkol sa pagpapasara ng kumpanya ang magdadala sa atin sa pagbubukas ng huling araw, kung saan muling tatayo ang tunay na nagmamay-ari ng sining at karangalan. Sa gitna ng liwanag ng bagong umaga, pinangunahan ko ang huling paghahanda sa aming bagong gawaan. Ang mga dating mananahi at manggagawa na dating inalipusta at itinapon ng Castillo Couture House ay muling nagtipon-tipon nang may malaking pag-asa sa ilalim ng bagong pangalan ng aming kooperatiba, ang Casa Amparo. Sa pamamagitan ng kanilang masisipag na kamay at ng aking mga orihinal na disenyo, ang bawat tahi ng tela ay naging tunay na simbolo ng aming sama-samang pagbangon mula sa abo ng pagtataksil. Ang mga pinakamaimpluwensyang kliyente at mamimili sa larangan ng moda matapos makita ang buong katotohanan sa likod ng iskandalo at ang mataas na kalidad ng aming mga likha ay mabilis na lumipat sa aking panig at formal na pumutol ng anumang ugnayan sa dating kumpanya ni Luciano. Bago magsimula ang marangyang gabi ng Grand Gala sa Maynila Formal na nilagdaan ng aking abuelo si Don Alfonso Soriano, ang mga opisyal na dokumentong naglilipat ng buong pamamahala at mga ari-arian ng pamilyang Soriano sa aking mga kamay kinikilala hindi lamang ang aking dugo,
kundi ang aking husay, integridad at katatagan bilang isang leader. Humarap ako sa malaking salamin ng aking silid. Suot ang isang simpleng puting kasuotan na gawa sa katutubong tela at may borda ng bulaklak ng sampaguita sa kanang balikat, isang disenyong buong puso kong inalay sa aking sarili at sa aking anak na malapit ng isilang. Pinagmasdan ko ang aking reflection sa salamin, inayos ang huling bahagi ng aking damit at isang mayuming ngiti ang sumilip sa aking mukha. Wala nang bakas ng takot, kawalan ng pag-asa o sakit sa aking mga mata. Ang natira na lamang ay ang walang maliw na dignidad ng isang babaeng kayang tumayo at manalo sa sarili niyang mga paa. Habang naglalakad ako patungo sa silid pulungan, sumagi sa aking isip kung may huling balak pa ba si Tessa na subukang agawin ng eksena o gumawa ng sarili niyang galaw ngayong gabi upang paburan ang kanyang personal na agenda. Ngunit ang anumang banta ay hindi sapat upang pigilan ang aking mga hakbang. Bumukas ang matatayog na pintuan ng Grand Hall at ang buong bulwagan na puno ng libu-libong bisita, mamamahayag at kilalang tao sa lipunan ay biglang tumahimik nang ihayag ng tagapagsalita ang pagdating ng tunay na reyna ng gabing iyon, si Marcela Soriano. Ang bawat matatag at nagniningning kong yabag sa pulang carpet patungo sa gitna ng entablado ang magbubukas sa rurok ng aming kwento. Sa gitna ng nakasisilaw na ilaw ng entablado ng Grand Gala, isa-isang lumabas ang mga modelo na suot ang mga panibagong koleksyon ng Casa Amparo. Sa ilalim ng natatanging ilaw ng bulwagan, ang nakatagong burda ng bulaklak ng sampagita ay nagniningning sa bawat tahi ng tela, isang malinaw at hindi maikakailang patunay sa buong industri. Yan na ang tunay na sining ay nananatili sa kamay ng orihinal na lumikha. At sa huling bahagi ng pagrampa, hindi mga kilalang modelo ang huling lumabas sa entablado, kundi ang mga mismong mananahi at manggagawa na dating inalipusta at itinapon ng pamilyang Castillo, humahakbang ng may malaking danggal at pagmamalaki sa harap ng buong lipunan. Umakyat ako sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Ang buong bulwagan ay napuno ng malalim na katahimikan, habang ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng matatag at walang panginginig. Ang tunay na sining ay hindi nananakaw ng pera, hindi nabibili ng wad na pangalan at hindi na itatago ng mga peking kontrata. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat manggagawang inalipusta at pinagsamantalahan ng mga taong nag-aakalang makapangyarihan sila sa ibabaw ng batas. Ang aking madiin na pahayag na sinundan ng napakalakas at walang katapusang palakpakan ng mga tao sa buong bulwagan. Mula sa malayo at sa pamamagitan ng pambansang telebisyon sa loob ng presinto at ospital, pinanood ni na Luciano at Doña Esperanza ang buong kaganapan. Ang kanilang pangalan na itinayo sa loob ng maraming dekada gamit ang pang-aapi at kapangyarihan ay tuluyang nawasak sa harap ng buong bansa. Wala nang natirang bakas ng kanilang lumang kayabangan. Ang natira na lamang ay ang matinding kahihiyan at ang katotohanang sila ay tuluyan ng nalaglag sa sarili nilang hukay. Formal kong inihayag sa harap ng media na ang buong ari-ariya ng dating kumpanya at ang bagong tatag na Casa Amparo ay opisyal ng gagawing isang kooperatiba kung saan ang mga manggagawa mismo ang magiging may-ari at may bahagi sa bawat kita ng negosyo. Ang mga luha ng kasiyahan at pasasalamat na pumatak mula sa mga mata ng matandang mananahi na si Mang Tomas at ng kanyang mga kasamahan ang naging pinakamagandang palamuti sa gabing iyon, isang tunay na tagumpay ng katarungan at pagkakaisa. Habang binabagtas ko ang daan, palabas ng bulwagan pagkatapos ng marang, yang gabi, ang aking telepono ay nag-iwan ng isang huling mensahe mula kay Luciano bago siya tuluyang ipasok sa selda ng kulungan. Sela, patawarin mo ako. Naway maging masaya ka sa bago mong buhay kasama ang anak natin. Tiningnan ko ang screen ng aking telepon nang walang anumang galit o pagnanais na sumagot.
Dahan-dahang pinatay ang power button at inilagay ito sa aking bag. Ang tuluyang pagdilim ng screen ng telepon ang nagpasara sa huling pinto ng nakaraan at nagbukas sa payapa. At maliwanag na bukas na naghihintay para sa akin at sa aking anak. Makalipas ang ilang buwan, ang mga bulwagan ng Casa Amparo ay puno ng buhay liwanag at ang tuloy-tuloy na tunog ng mga makinang tahi sa bawat sulok ng gawaan. Ang mga mananahi at manggagawa na dating inapi at itinapon ng pamilyang Castillo ay nagtatrabaho na ngayon ng may niti at malaking pagmamalaki sa kanilang mga mukha dahil ang bawat damit na lalabas sa pabrikang ito ay nagtataglay ng kanilang sariling pangalan at nagbibigay sa kanila ng patas at sapat na bahagi sa kita ng kumpanya. Ang Casa Amparo ay hindi lamang naging simbolo ng tagumpay sa larangan ng moda sa buong bansa, kundi isang tunay na tahanan ng katarungan at pagkakaisa para sa mga taong pilit na pinagsamantalahan ng iba. Sa isang tahimik, maliwanag at payapang silid ospital ibinuka ng aking anak na si Gabriel ang kanyang mga mata sa mundo. Malusog, ligtas at malayo sa anumang anino ng panggigipit o kasakiman ng nakaraan, iniyakap ko siya ng mahigpit sa aking dibdib habang ang unang sikat ng araw ay sumisilip sa malaking bintana ng silid. Sa bawat paghinga ng aking sanggol, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan at ang panibagong simula na ipinaglaban ko gamit ang aking sariling dignidad, pawis at Catalinuhan. Dinala ko si Gabriel sa tahimik na sementeryo kung saan nahihimlay ang aking ina-inayang si Amparo. Inilapag ko ang isang bundle ng sariwang bulaklak ng sampagwita sa ibabaw ng kanyang puntod at inihandog sa kanya ang unang malaking tagumpay ng Casa Amparo. Ang pamanang iniwan niya sa akin ng prinsipyo ang dignidad at ang karunungan sa pananahi ay mananatiling buhay at magsisilbing gabay para sa hinaharap ng aking anak. Sa pagtatapos ng mahabang laban na ito, marami ang nagtatanong kung nahanap ko ba ang tunay na kapayapaan at kung napatawad ko na ba ang mga taong sumira sa aking nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi ko ibinigay upang linisin ang kasalanan at kasakiman ni na Luciano at Doña Esperanza, kundi upang tuluyang palayain ang aking sariling kaluluwa mula sa kadena ng pot at galit. Nahanap ko ang tunay na kapayapaan hindi sa piling ng isang lalaking nagtaksil o sa yaman ng mundo, kundi sa piling ng aking anak at sa malayang pagliha ng sining na walang sinumang makakapagnakaw kailanman. Ang kwento ng aking buhay ay nag-iiwan ng isang natatanging aral para sa bawat babaeng nakararanas ng matinding pagtataksil, na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakasalalay sa pagtitiis o pag-iyak sa sulok bilang isang biktima, kundi sa kanyang kakayahang gumamit ng malalamig na katwiran dignidad at lakas ng loob upang itayo ang sarili niyang imperyo mula sa sarili niyang mga kamay. Binuksan ko ang pinto ng aking bagong tahanan, nakatingin sa malawak at bukas na kalangitan, habang hawak ang kamay ng aking anak, handa nang salubungin ang pinakamagandang pahina ng aming buhay.